Hello mga ka-healthy, welcome sa ating palatuntunan. Pag-uusapan ko ngayon ay kung paano natin i-dissolve ang cholesterol sa heart natin, sa liver natin at pati yung sa blood vessels natin in a natural way. Yung gagamit tayo ng mga natural remedies. Sa doktor ang nire-reseta nila para sa may cholesterol ay yung mga dilators at yung mga dissolvers medications. For example, no, yung merong statin sa dulo. Yun ang karaniwang ginagamit sa may cholesterol sa atay, sa liver natin. Kaya nga, merong fatty liver. Marami pa yan, pero sa atin, yung gamitin natin ay yung natural remedies na maaaring magamit natin. Na dito ito no, yung mga citrus family, kagaya po ng calamansi, lemon, orange. Gumamit tayo no, tomato, gawin nating juice, grape juice, maaari din. Hindi na rin yung pineapple juice, kasi yan, may vitamin C yan. Yung mga properties yan no, na nakakatulong para dissolve yung cholesterol. Yung prutas na avocado, apple, saging, yan, grapes, mga berries, yan, nakakatulong din yan. Ang vegetable na sagana sa fiber, yan. Yung igawang smoothie or juice or kainin lang, ito yung mga green leafy vegetables like spinach, ganyan, green cabbage, broccoli, yan, mga beetroots, kasi mataas ito sa nitrites, saan yung katawan natin, kino-convert ito into nitric oxide. Kaya nare-relieve tayo kung may mga inflammation, yan, ito nag-o-open. So, nadi-dissolve yung mga cholesterol. Kasi na-o-open yung blood vessels natin. Tulong talaga, no, ito. Pati din mga okra, yan, kung kumakain kayo ng lauoy, yan, na gulay. Pati rin ang raw garlic, laking tulong din, pero moderation lang. Ang chili, pati mga cayenne, ganyan. Yan, laking tulong yan. Nag-o-open yan ng blood vessels. Lalo na kung ihalo mo yung sili sa mainit na sabaw, yan, mas nadodoble yung kasi yung init na tubig or sabaw ay vasodilator din. Itong mga to, ang term nito ay vasodilators. Nagda-dilate siya ng ugat natin. Na rin dyan ang ginger, yan, sa anghang yan, lalo din kung mainit. Pati din po ang turmeric, yan. Pati din po ang cinnamon, yan. May mga properties din ito, no? Na kaparehas na din sila. Pati na rin yan ang pumpkin seeds, yung buto po ng kalabasa. Then almonds, yan. Peanut meron din, at pati walnut, yan. May mga properties sila na vasodilators. Pati na rin dyan, no, ang oats at some beans, yan, nuts and whole grains, yan, makakatulong din yan sila. Pati na rin itong mga isda, lalo na po yung mga sagana po sa omega-3, kagaya ng salmon, yan, bangus, at sardines, yan, mga meron yang silang properties na nakakatulong as mag-dissolve or mag-dilate, yan, kaya tulong yan. Na rin yung mga foods na sagana sa niacin, kagaya ng liver, yan, ng chicken, yan. Pati na rin yung mga inumin na sagana sa ethanol and sterols. Like, for example, yung red wine, yan. Yung, kahit yung pagkain or inumin na sagana sa resveratrol, yan, mabuti din yan sa heart at sa ibang parte pa man, tawan natin. Pati din po ang tsaa. May mga ibang uri ng tsaa na merong may pagka-dilator properties or vasodilators. Lalo na kung inumin mo ito ng mainit. Yan, laking tulong talaga itong mga ito. Overall, itong sa pagkain, laking tulong talaga. Pero yung eat less po tayo sa mga refined foods at pati processed foods. Pati din po yung mga oily foods at pati din po yung sweet
sugary foods. Yan, nakakadagdag din yan ng cholesterol. Hindi lang yan, pati ma-diabetes ka, lalo na pag ma-combine mo yan sa mga saturated fats, yan, nakakonvert yan into fats. Yung pag-combine mo yung sugary foods. Yung nang-intake ka niyan, dapat less lang din. Overall, ito, ang process talaga ng pagkakaroon ng cholesterol is either sa heart or sa liver. Yan. Sa diet po talaga. Laking factor po yan. Ano na nga yan metabolic disease na ang katagalang tawag dyan. Kapag hindi mo na makontrol yung gawi sa pagkain mo, mabuti talaga na bantayan natin yung diet natin. Yung mas mabuti talaga yung quality of nutrition yung hanapin natin sa pagkain. So ito pa, other remedies na makakatulong maliban sa pagkain, ito din pong fasting. Yan, yung hindi naman na yung iba hindi kakain, pero meron ding kain na for example, morning kakain ka, tapos the rest of the hours, noon until sa hapon papuntang ganyan, saka kakakain yan. Fasting pa rin ang tawag dyan. Kami pinapraktis namin yan, usually lalo na kung Friday. Yan. Mga nagpa-fasting tinatawag na intermittent fasting para mababurn yung mga fats na nasa katawan natin. Kumbaga kinukonsumo natin yung sariling sa atin sa katawan, tinatawag yan na autophagy. Yung sariling natin, kinakain natin sa loob ng katawan natin, hindi tayo kinakain. Kumbaga kinukonsumo niya yun. So yun ang nagiging energy kasi reserve yun parang ganon. Tulong din po ang pag-i-exercise para kasi pag gumalaw-galaw ka, kahit steady ka lang sa place mo o kahit naglilinis ka lang sa bahay dyan or in moderation lang, hindi masyadong sobra-sobra, yan. Samantalang pinapawisan ka, yan, nagdadilate po yan ng ugat natin. At the same time, nire-release niya yung mga toxins na nasa loob ng katawan natin. So, laking tulong talaga yung pag-i-exercise kasi yung heart mo, natitrain siya. Kaya, dapat araw-araw talaga, kung wala man lang tayong iniinda o walang mga ibang ginagawa, yan, mabuti kahit ilang minuto na pagpapapawis or ako nga minsan kahit pag inom ng init sa umaga yung tsaa, hindi ako nagkakape, hindi din ako minom ng gatas kung umaga, tsaa yung iniinom ko, yan, at kahit siya pa lang papawisan na po ako. Then after that, yan, nag-i-exercise, yan, tuloy-tuloy na yung pagpawis, labas yung mga toxins, yan, tsaka kakakain maya-maya nung healthy na pagkain. I-replenish mo yung katawan mo. Laking tulong po ng exercise. At ito din po yung pagbababad po sa warm water. Yan, hot spring, ganyan. Para ma-circulate yung dugo mo kasi nag-o-open din yun. Yung mainit na tubig, it's either ipaligo or ibabad mo dyan or inumin mo. Tumutulong yan para mag-dilate yung ugat natin. So, makasirculate yung dugo. Yun kasing dugo natin, arteries, para masupplyan ng oxygen ang saan mang parting bahagi ng katawan natin. So, laking tulong itong pag-inom or pagbabad ng mainit na tubig. So, overall, sana lahat yan ay makatulong o saan man dyan ang pwede ninyong magamit. Sana ay makatulong sa inyo. Good luck, everyone. Mag-add kayo ng comments kung may questions po kayo. Good day. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ.